Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dito tayo sa desisyon ng Korte Suprema. May iba tayo. Nabasa mo ba yung kaninong nabasa mong concurring opinion? Separate opinion, concurring. Yung kay Malbec na parang concurring pero may pagkamalasado. Malasado. Diba? Kay Kagiwa talaga yung magaling, ano? Yung kay Kagiwa, magaling. Talagang pinuwan talaga niya yung crimes against humanity. Tapos binanggit niya for the first time yung matagal ko lang sinasabi, yung report ng Malacanang Litigong sa Supreme Court na mahigit 20,000 ay napatay nila. Parang performance audit. Purihin nyo kami. 20,000 na yung napatay namin. Lagi kong binabagit yan sa mga lecture before. Ito, Justice of the Supreme Court na ang nagsabi. Actually, may official niya na report ang Office of the President nung ikailang taon yata ni Digong yun. 2017. Binanggit nila sa accomplishment ng presidente. May figures talaga. Ilan na ang napatay. At ilan na yung sumurinder sa tukhang. Ilan yung sumurinder sa tukhang, yung kinakatok, at ilan na yung na-neutralize o namatay. Diba? At isinadmit nila sa Supreme Court. Oo. At ginamit yun ng ginamit yata yan doon sa case nga ng Cayetano, yung Pangilinan versus Cayetano, na nabanggit yun, yung data na yon. Anyway, tama ka, ang galing nung sinabi ni Kagiwa. Si Kagiwa, appointee ni Pinoy yan eh. Dalawa silang appointee dyan ni Pinoy na natitira, si Marvic Leonin at si Kagiwa. Si Kagiwa, consistent yan eh. Kahit doon sa impeachment ni Sara, siya doon. Hindi siya abstain. Nag-abstain na lang siya. Nakalib siya. Oo. Kaya, pero, ang pinaka-point niya, actually, ang magaling na point ni Kagiwa, yung ang sabi niya dito sa ito, ang tungkol sa, kasi di ba sinasabi lagi ng kampo ng Duterte na pwede namang dito na gawin yung mga kaso na yan, di ba? Bakit kailangan pang sa ICC? Kung si Gloria nga daw sa kaso ng korupsyon, plunder, ay dito nilitis, saka si Erap, mga former presidents yan, dito kinasuhan, dito nilitis. Bakit daw pagdating kay FPRRD, kay Digong, doon sa ICC? Samantalang pwede naman daw yan dito. Ang ganda nung paliwanag ni Kagiwa, ni Associate Justice Kagiwa. Ang sabi niya, ang pagpapanagot sa crimes against humanity na yan, yung mga mass murders na yan, ang mga kailangan dyan, una muna, investigation. Investigation. Pangalawa, prosecution. Yung investigation yan, sino bang mag-iimbestiga? Di ba, NBI, police. Nagsagawa ba ng investigation ang NBI at police? Hindi. Pangalawa, yung prosecution. Nagsagawa ba ng malawakang prosecution ang mga prosecutors under sa DOJ? Hindi rin. So dahil walang investigation at prosecution, wala na mga aksyonan ng korte. So yun ang nangyari. So ngayon, nandiyan na yan sa ICC, gumugulong yan, tapos aanuhin mo, pipigilan mo. Kumbaga, napakagaling nung niya, tama yung, gano'n naman talaga ang nangyari sa Pilipinas. Walang investigation, walang prosecution. Kung mayroon mang investigation at prosecution, ilang kaso lang, yung kay Kian. Pero sa dami ng mga kaso na libo-libo. Ang sabi ni Alan Peter, nanlaban lahat. No, lahat. Alam mo, Nal, assuming na nanlaban, alam mo, Nal, yung nanlaban, hindi yan pwedeng anong tawag sa amin dyan? Hindi ka pwedeng malibre sa krimen dahil lang nanlaban. May rules of engagement eh. Hindi, dapat gawin dyan ganito. May napatay. So dapat magsasampa ng kaso dun sa pulis kasi nakapatay siya. O ngayon, yung sasabihin niyang self-defense or nagawa niya yon bilang duty niya,
na bilang pagtupad sa tungkulin, nagawa niya yon, nakapatay siya. Yung defense niya yon, defense. Pero dapat magkaroon muna ng kaso. Yun yung pinakamali dun eh. Hindi naman ibig sabihin na nakapatay ka, hindi ka nakakasuhan. Nakapatay ka eh. Yung pag-ano mo, yung pagsasabihin mo na bahagi ng tungkulin yon, tumupad ka lang sa order at nanlaban kasi, so kumbaga ikaw ay self-defense. Ang self-defense mo, defense mo yon. Pero dapat may kaso. Di ba? Parang ikaw, Nald, nakapatay ka. Dapat ka bang kasuhan? Siyempre yes. Ngayon kung ang defense mo ay self-defense, defense mo yon. Pero dapat may kaso. Hindi dapat ganun din sa mga pulis. Dapat may kaso rin sila eh. Ngayon, kung sinasabi nilang nagdepensa lang sila, nanlaban kasi, ay depensa yon. Pero dapat na ano muna sila, nakasuhan. Wala eh. Parang pag sinabi mong nanlaban, tapos na. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun eh. Kaya talagang sabi nga ni Kagiwa, ngayon na mayroong pinapanagot na official, tayo ba sa korte ay pahahayaan nating magamit tayo para yan? At saka ito, Nald, ang pinakamagandang point niya. Ang due process, dalawang scales ng justice ang tinitingnan. Hindi naman itong accuse lang. Paano naman yung mga naging biktima? Pareho mo yan titimbangin. Ibig sabihin mo pala, ito lang yung i-consider mo, yung kanyang rights. Paano naman yung mga biktima? Kaya ito, kumbaga magaling yung talaga ni Kagiwa doon. Siya yung may pinakamagandang doon eh, concurring separate concurring opinion eh. Pero Nald, ano sa tingin mo? Kasi 951? 951? Hindi, 9511 yata. Hindi, 951 kasi 15 pala. 951, tama yun. Yung 9 ay nag-decide na wag i-grant yung TRO, denied yung TRO. Yung 5 ay dissenting. Ibig sabihin para sila sa pag-grant ng TRO. Tapos yung isa, si Japar Di Maampaw, hindi siya nag-boto, pero hindi niya rin sinabi yung reason niya. Pero sa tingin mo, doon kaya sa merits ng main case, kasi hindi pa naman dinesisyonan yung merits of main case eh. Ang merits of main case, yung talagang main petition, kung legal ba or illegal yung ginawa kay Duterte at itong gagawin kay Bato. So, kung dun sa 9-5, ang dinesisyonan pa lang kasi yung tungkol sa TRO, dapat bang maglabas ng TRO o hindi? Pero sa tingin mo, with that decision sa TRO, itong dalawang desisyon nito ay indicative na eh ng majority sentiment ng Supreme Court. Diba? Indicative na yan eh. Ikalawa, yung obiter ng Supreme Court noong December 2020 is also an indication. No? Pero syempre, may division dyan dahil karamihan dyan are Duterte appointees eh. Pero syempre, yung ibang mga Duterte appointees, ang tinitignan na rin nila, hindi naman makakabilik ng si Digong eh. Tapos si Sara, hindi naman siguradong mananalo. Secure na namin our part in history. Huwag naman kami masyadong, dahil in-appoint kami, ay utang na loob na ang kabayaran. Diba? Kaya tingin ko ay hindi na mangyayari yung nangyari sa impeachment last year. No? O siyempre, meron pa rin diyang mga resistance. Meron pa rin resistance. Ayun nga, kaya nga may 5. Pero, ikalawa ay, sabi mo nga, investigate. Anong i-investigahan? Kahit nung sekretary ng DOJ si Boying, sabi niya, walang wala kaming papeles. Walang kahit ano. Sabi nga ni John B. Cremulya, walang forensic report. Meron kami nakita, namatay daw sa cardiac arrest, pero may tama ng bala sa ulo, sa bungo. No? So, mismo si anthropologist, si forensic. Si Fortun. Sabi niya, wala pang 10 ang nakwan dyan, ang na-autopsy. Sa libo-libo na napatay, wala pang 10 ang na-autopsy. Ano ba yan? So, investigate. Anong magiging basihan mo sa pag-imbestiga? Wala ngang ebidensya. Kaya,
talagang dapat talaga umakyat sa ICC. Di ba? The Court of Last Resort. At ikatlo, ito pa nga, hindi pa nga nakasama eh. Dahil sa statement ni Alan Peter as Senate President, anong sabi niya? Tokhang is about human rights. Pro-human rights and pro-life. Tokhang is pro-life. Mhm. Eh di lalong kinakailangan ng ICC because the third most powerful officer of the land, ganyan magsalita. The second most powerful leader of the land, the Vice President, ganyan magsalita. Ibig sabihin, talagang kinakailangan isang international court ang maglitis ng crimes against humanity. Walang kinabukasan yan sa ating bansa. No? Sila na mismo ang nagpatunay. So, ano pang i-argue mo tungkol diyan? 'Di ba? Siguro sa lumabas na yan, kasi nilabas na ng Korte Suprema yung ano nila. Dati kasi in-announce na nila nung nakaraang araw pa na denied yung request for TRO. Pero walang hindi nilabas yung resolution saka yung mga paliwanag. Bakit? Ito nilabas na. Pero bago nilabas ito, naglabas ng statement yung asawa ni Bato, nakikiusap sa Korte Suprema na wag naman daw sana naman daw mag-aksyon ang Korte Suprema pabor sa asawa niya. Nabasa mo ba 'yon? Anong masabi mo doon? And understandable naman 'yon dahil hindi naman abogada yung kanyang asawa. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung yung career ng kanyang asawa. Understandable naman 'yon. Ang hindi understandable dito sa mga abogado, halimbawa to si Alan Peter. Natalo nga siya eh. 'Di ba? Anong tawag doon? Cayetano versus Pangilinan. Ito yung obiter ng Supreme Court na unanimous. Na sinasabi na may jurisdiction ang ICC. I-correct kita doon. Hindi natalo sila Cayetano doon. Nanalo siya doon. Ang issue, kaya lang ang issue naman kasi doon, ang main issue doon, yung withdrawal yung withdrawal sa Rome Statute. Paano nabasa ko rin kasi yung jurisdiction issue. Hindi, ang doon ganito. Si Pangilinan, senador noon. Question nila ang gobyerno. Siyempre ang respondent DFA. DFA si Alan Peter. Kaya Pangilinan versus Cayetano. Pero ang main issue doon na ni-raise nila Senador Kiko Pangilinan, unconstitutional at illegal kasi walang concurrence ng Senate yung pag-withdraw ni Digong. Ang naging ruling ng Korte Suprema, yung as far as sa issue ng pag-withdraw, President as the chief architect of foreign policy rinirespeto yon. So desisyon ng presidente yon. Kaya lang tama ka, may obiter dictum. Pero kahit nag-withdraw, yung jurisdiction nandyan pa rin sa mga nangyari nung panahong member pa tayo. Yun yung binabaliwala ni Cayetano na pronouncement ng Supreme Court doon na totoo, valid yung pagkaka-withdraw. Okay, irespeto yan kasi desisyon ng presidente yan. At hindi naman kasi, ang rule kasi pala kapag nag-pass pala ng concurrence, ang Senate, yung concurrent law, dapat sasabihin niya kung kapag nag-withdraw na dito, kailangan pa rin namin ng concurrence namin. Kapag walang ganong statement, hindi kailangan ng concurrence ng Senate sa pag-withdraw. Yun yung in-apply na. Pero actually, palusot na lang yun ng Korte Suprema. Alam naman natin. Kaya lang, mayroon ngang obiter doon, yung sinabi mo, yung issue ng jurisdiction, tama ka. Sinabi yun na dapat, hindi naman ibig sabihin na nag-withdraw na, wala nang jurisdiction ang ICC. Doon sa mga... Kaya yun yung sinabihan si Cayetano ng mga kabats niya sa 1997 law ng Ateneo. Batsmate, basahin mo yung Pangilinan. Yung obiter doon. Ang linaw ng sinabi. Parang lumalabas. Ganun pa rin yung ang pag-iisip ng mga itong mga senador. Ng mga justices ng Korte Suprema. Sa tingin mo, ganun kaya? Yung obiter na yon i-adapt nila dito sa case ni Duterte at Bato de la Rosa? Well, in the absence of a clear position,
itong lumabas sa TRO at saka yung obiter ay tingin ko indicative ng magiging desisyon nila dun sa major issue nung kaso. Tingin ko, no? Dahil babawiin mo totally yung usapin mo, yung obiter na inaprubahan nyo unanimously. Tapos, itong usapin ng TRO, nandun naman yung mga arguments no? Bakit hindi binigyan ng TRO? Bahagi nun, pwede mong gamitin. No? Sabi ko nga, indicative Hindi siya yung main decision, pero it indicates the direction of the main decision. Oo. Ako, tingin ko naman. Saka nung dinidiscuss nila yung issue ng TRO, kahit sabihin mo ang dinidesisyon nila yung TRO, nagtatats na rin sila ng pagtingin nila sa ICC, saka dun sa Crimes Against Humanity case, di ba? Katulad ng comparing opinion ni Kagiwat, di ba? Oh. Katulad nun, talagang dinetalye niya. No? Sa kasi Associate Justice Singh, yung babae, gumawa rin siya sa kasilyonin. So Yes. 9-5 sa tingin ko, yung 9 kung may magbago man ng posisyon doon, sa tingin ko talaga majority pa rin mga maninindigan. Kaya lalo sigurong nakikita ng kampo ni Bato na Uphill yung laban niya. uphill yung laban. At kung sakaling mahuli siya bago dumating yung desisyon ng Supreme Court, whatever that decision is, at idiretso si Bato sa The Hague, di mutan academic na. At saka ang masama pa nito, hindi pa pala nakatulong yung protective custody ni Cayetano. Yes. Kasi sabi ng Korte Suprema, bakit kailangan ka pa ng TRO? May protective custody ka na nga. Kanya nga. May binanggit pa nga doon na ito ay imagination lang. No? Ginamit yung salitang imagination. Oo. Yung threat na sinasabi. Imagination mo lang ito. Masakit yun, ha? Para kang sinampal-sampal nun, Kaya, Pakaso pa ka pa, dadamay mo pa kami, imagination mo lang pala ito. Kaya sa tingin ko, tama yung asawa niya, syempre, nagmamalasakit sa asawa niya. Pero kung yung sinasabi ng asawa ni Bato na pinipray niya, hinihiling niya sa Korte Suprema na katigan yung request ng asawa niya, mukhang malabo. Kailangan niya lang yan. Kasi rin to pero ang rin kasi, imaginein mo Nalda, may interview si Bato, ang sabi niya sa media, bakit? May ano ba ko? May pinatay ba akong tao? May pinapatay ba akong tao? Ang lakas ng niyang magsabi ng gano'n na wala siyang pinapatay, samantalang ang order nila ni Duterte, talagang ang policy na nila, ang approach nila sa war on drugs ay pagpatay. Yes. At kaya nga ang gamit ng ICC, yung mga public statement ni Digong na ngayon lumalabas yung mga statement niya, nire-rehash ng social media. Yung lahat ng sinabi niya publicly. Sa ICC, ebidensya yon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.